Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Oh, Diyos ko, tulungan niyo ako. Sino yan? Parang ito yung napanaginipan ko noon. Mag-isa lang ako sa bahay. Tapos may nanloob sa bahay. Oh, Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang inyong lingkod. Proteksyonan mo ako, Diyos ko. Pinubuksan niya ang pintuan. Anong gagawin ko? Mag-isa lang ako rito. Kung hihingi naman ako ng saklolo, walang makakarinig. Magkakalayo ang mga kapitbahay ni Aling Tinting. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Wag! Kung ano man ang masama mong binabalak, huwag mong ituloy. Madre ako, lingkod ng Diyos. Pakiusap, lumayo ka! Magandang araw, Sister Andrea. Narito ka na at simula na ng iyong canonical novitiate year. Magandang araw din, Sister. Medyo kinakabahan po ako. Naiintindihan ko yung nararamdaman, Sister Andrea. Ngunit huwag ka mag-alala. Kasama mo kami sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Bilang bahagi ng iyong paghahanda, meron akong ilang mahalagang tagubilin para sa iyo. Maraming salamat po, Sister. Una sa lahat, sa panahon ng iyong canonical novitiate, mahalaga ang pananatiling bukas at matatag ng iyong pananampalataya. Matutuklasan mo mga bagong aspeto ng iyong espiritualidad at magiging saksi ka rin ng kapangyarihan ng iyong pananampalataya sa harap ng mga pagsubok. Opo, Sister. Pananatilihin ko pong bukas ang aking puso at isipan para dito. Pangalawa, kailangan mong magkaroon ng dedikasyon sa iyong pagsasanay at paghahanda. Ito ay hindi lamang isang taon ng pagsasaliksik ng iyong pananampalataya, kundi ito rin ang pagtutok sa iyong sarili at sa iyong paglago bilang isang madre. Naiintindihan ko po, Sister. Magiging masigasig po ako sa aking pagsasanay at pag-aaral. At ang panghuli, huwag mong kalilimutan na palaging magdasal at humingi ng patnubay sa Panginoon. Sa bawat yugto ng iyong canonical novitiate, ang kanyang biyayang magbibigay sa iyo ng lakas at gabay sa iyong paglalakbay, Sister Andrea. Opo, Sister. Maraming salamat po sa pagpapaalala at patnubay ninyo. Ipinapangako ko po na susundin ko ang mga ito sa buong taon ng aking canonical novitiate. Walang anuman, Sister Andrea. Ang aming panalangin ay kasama mo sa iyong paglalakbay. Mag-ingat ka at pagpalain ka ng Panginoon sa iyong paghahanda. Pagkatapos ng isang taon ng canonical novitiate, kung magtatagumpay ka sa labas ng kumbento, magiging kandidato ka na sa mga ordained bilang madre. Subalit kung hindi ka magtatagumpay, pwedeng bumalik ka sa pagiging postulant uli. O di kaya ihihikayatin ka na lumisan na lamang ng kumbento at hanapin ang bokasyon sa ibang lugar o sa ibang bagay. Kaya higit na magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya upang pagtagumpayan ninyo mga pagsubok na ito sa inyong buhay. Pansamantalang nilisan ni Sister Andrea ang kumbento.
kung saan gugugulin niya na ang yugto ng kanyang canonical novitiate o canonical novitiate year pagkatapos ng 1 taong postulancy. Ito ang yugto kung saan inilalaan ng postulant o ang kandidato bilang madre ang buhay nila sa kumbento. Si Sister Andrea ay nasa canonical novitiate, 1 taon ng masusing pagsasanay at paghahanda bago ang organisasyon. Ang canonical novitiate ay ang panahon ng masusing espiritual na paglalakbay at pagsasanay. Sa panahong ito, dito siya makararanas ng matinding pagsubok ng pananampalataya laban sa kapangyarihan ng dilim. Abay, ang ganda-ganda nyo na po, sister. Kayo din po, Aling Tinding. Ang ganda nyo rin po. Ay, nako, mapagbiro pala kayo. Konti lang po. Salamat nga po pala at pumayag kayo na dito ako tumuloy sa bahay nyo sa bundok. Salamat din po at dito nyo nagustuhang gugulin ang inyong canonical novitiate. At least po, kahit papaano, mabibiyayaan naman ang lugar na ito. Marami na kasing nakakalimot sa Diyos sa lugar na ito. Plano ko po magboluntaryo magturo sa paaralan niyo dito. Nalaman ko kasi, kukonti lang ang mga guro dito. Tapos 1 guro po 3 level ang hinahandlan. Kaya nais ko pong magturo sa kanila. Kaya lang, hindi po ba kayo natatakot? Alam niyo naman ang lugar namin. Napapabalitang pinamumugaran ng mga aswang. Ang sino mang may malakas na pananampalataya ay hindi tinatalaban ng masasamang elemento ng mundong ito. Yun ang misyon ko dito. Hindi lang sila tuturuang magbasa at magsulat, kundi tuturuan din kung paano mapapalakas ang kanilang pananalig sa Diyos. Napakabuti po ninyo. Matanong ko lang po kayo, pero masyado pong personal. Ano yun? Sister Andrea, abay ang ganda mong babae. Bakit naisipan mong maglingkod sa Diyos sa halip na mag-asawa? Naku naman, Aling Tinding, bata pa lang po ako. Tinatawag na ako ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Kaya wala po sa isip ko mag-asawa. Sa bagay, abay ako nga'y tumandang dalaga na lang. Hindi ko man lang naranasan ang magkaroon ng love life. Kaloob po ang tawag dyan. Kaloob! May mga pinili po talaga ang Diyos na magkaroon ng gift of celibacy. Ano naman po yung gift of celibacy na yan? Sila po yung mga taong may tanging tawag na hindi sila makakapag-asawa upang magugol nila ang sarili sa paglilingkod sa Diyos. Ako, hindi sa Diyos naglilingkod, kundi sa mansyon ninyo sa bayan. Abay, kung hindi pa ako umabot sa edad na ito, hindi pa ako aalis doon. At saka, kung hindi ka pumasok sa kumbento, abay hindi pa naman ako aalis sa inyo. Ako'y naghihintay lang naman na kunin ng Diyos. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hanggat kasama natin ng Diyos, hindi pa tayo pwedeng sumuko. At saka hindi pa naman kayo matandang-matanda. Hindi pa nga kayo senior citizen. Oo. Pero darating din naman yung panahon na babawiin ng Diyos ang ibinigay niyang buhay sa atin. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, abay dapat nating ihanda ang sarili natin. Basta ako, masaya ako kapag nakapasok na ako sa pagiging madre. Pero alam mo, sa totoo lang, naghihinayang lang ako, abay sa ganda mong yan. Ang gaganda at ang gwapo siguro ng magiging anak mo kung sakasakali. Huwag naman po kayong magbiro ng ganyan. Wala sa isip kong mag-asawa. Buong buhay kong ihahandog sa Diyos at sa Kanya lang iikot ang buhay ko. Paano kung dito mo pala makita yung tinatawag nilang dawan? Diyos kong mahabagin, ano't nasasabi mo sa akin ng mga bagay na yan? Alam mong magmamadre ako. Hindi ka pa rin nagbabago. Kung papaano ako umalis sa bahay at hanggang ngayon, ikaw na ikaw pa rin po yan.
Ay, sorry po sister. Ay, maiwan ko po muna kayo. Kung sakali pala na mawala ng tubig, itawagin mo lang po si Crisanto. Ipag-iigib ka po nun. Kahapon pa nga po ako kinukulit na kung sakaling kailangan mo daw ng tulong, tawagin mo lang daw siya. Ay, sige na, maiwan na muna kita. Sige, mag-iingat ka. Masaya si Andrea sa kanyang desisyon na ipagkaloob sa Panginoon ang kanyang sarili. Parang wala na siyang ibang maihiling pa. Dahil nakikita niya ang sarili bilang isang madre. Punong-puno ng kagalakan ang kanyang puso sa paglilingkod sa Diyos. Wala sa hinagap niya ang magkaroon ng asawa at pamilya. Ang tanging nakakapagpaligaya lamang sa kanya ay ang gawain ng kanyang paglilingkod habang nabubuhay sa mundo. Subalit, wala siyang kaalam-alam na ang kanyang pananampalataya at paglilingkod ay susubukin ng matindi kesa sa kanyang inaasahan. Isang lalaking may matinding pagnanasa sa kanya noong hindi pa ito pumapasok ng kumbento ang susubok sa kanyang paglilingkod. Nang malaman ni Crisanto na lumabas ito ng kumbento, sinundan niya ang babae kung saan man ito naruroon para paglingkuran ang babaeng magmamadre. Andrea? Anong ginagawa mo dito? Nang malaman kong lumabas ka ng kumbento, nagboluntarya akong mag-mission din sa lugar na to. Agad akong umakyat sa bundok na to para sundan ka. Bakit mo naman ako susundan? Delikado kasi ang lugar na to. Mahirap na. Baka kung ano pang mangyari sa'yo dito, kailangan mo nang makakasama. Salamat sa pagmamalasakit mo, pero... Alam ko kung saan ako lulugar. Salamat. Kumusta ka na nga pala? Eto, binata pa rin. Bakit naman? Sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? Pakiusap. Huwag na nating balikan ang mga bagay na kailanman ay hindi na maaaring balikan. Kung iniisip mo na kaya ako lumabas ng kumbento para mag-quit sa pagmamadre, nagkakamali ka. Parte ng aming pag-aaral bilang madre, ang canonical novitiate. 1 taon ng pagsubok sa labas. Pwede ba akong humiling? Ano yun? Pwede ba sa 1 taon na yun? Hayaan mong samahan kita sa iyong landasin. Sasamahan kita bilang kaibigan, bilang katulong. Pangako, hindi kita guguluhin. Hindi kita kukulitin. Alam ko naman pagkatapos ng 1 taon, tuluyan ang hindi kita makakasama. At tuluyan na akong mawawala ng pag-asa. Crisanto? Please, kahit man lang dito sa bundok. Kung kinakailangan mag-voluntaryo din ako ng libreng magtuturo sa mga bata, gagawin ko rin. Pero Crisanto... Please, bilang isang kaibigan, kahit man lang sana dun pagbigyan mo ko. Alam ko naman, talong-talo ako sa karibal ko sa'yo. Diyos ang karibal ko, hindi ko kaya yun. Pero sana sa pagkakataong ito, huwag mo sanang ipagkait sa akin. Pakiusap. Hindi na nakaimig pa si Sister Andrea sa pakiusap ng dating manliligaw. Wala naman siyang pinangangambang iba, maliban sa susubukin ang kanyang pananampalataya. Kampante rin ang loob ng babae sa binata, lalo't kilala niya naman ito. Kahit noong pang hindi pa siya pumapasok ng kumbento, iniisip niya na lamang na ang pagkakataong ibibigay niya sa lalaki ay doon masusubok ang kanyang marubdob ng hangaring maglingkod sa Diyos para tuluyan siyang palayain ng binata ang dati niyang manliligaw. Itinuloy ni Crisanto ang kanyang pangako. Voluntaryo itong nagturo din sa mga kabataan, nagbibigay ng donasyon sa paaralan kung saan napili ni Sister Andrea na magmisyon.
ang paalala ni Pablo. Mag-iingat at huwag magmamataas dahil baka ikaw rin ang susunod na tuksuhin na ang inaakala mong matatag ay mahina rin pala at baka ikaw din ang bumagsak sa tukso. Bakit parang mag-isa lang ako sa silid nito? Bakit hindi ko rin maigalaw ang aking katawan? Nakahiga lang ako dito sa kama. Ano nangyayari sa akin? Aling Tinding! Aling Tinding, nandyan ba kayo? Tulungan niyo ako! Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Aling Tinding! Bakit parang hindi niya ako naririnig? Alam kong nasa labas lang siya ng silid ko. Lalakasan ko pa ang boses ko. Baka hindi niya lang naririnig ang tawag ko. Aling Tinding! Tulungan niyo ako! Oh! Sino ka? Bakit ka nakapasok rito? Sino ka? Huwag kang lalapit! Sumpain ka ng Diyos! Huwag mong gawin ang anumang masamang pinabalak mo sa akin! Huwag! 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 Andrea! Crisanto! Ang sama yata ng panaginip mo. Napayakap siya sa akin. Buti na lang ginising mo ako. Ngayon na naman lang ako na naginip ng ganito. Sobrang nakakatakot. Iginapos-tawang pa ako at kamay. Tapos gusto niya akong gasain. Namukhaan mo bang nasa panaginip mo? Hindi. Sa panaginip ko, lubhang nakakatakot ang kanyang itsura. Salamat sa Panginoon at nagising ako sa matinding bangungot na yun sa akin kanina. Sobra talaga akong kinabahan. Salamat. Salamat, Panginoon. Isang panaginip lang pala yun. Napakasama ng aking napanaginipan. Magdadasal na lang ako para sa kapayapaan ng aking puso't isipan. Psychologically, ang panaginip kapag ginagahasa ka, maaring nagpapahiwatig ito na meron kang nararamdamang takot o kaya pangamba o kaya kawalan ng kontrol ng isang tao. Maaring may kaugnayan ito sa mga personal nating buhay o sa pinagdadaanan mo. Wala ka bang nararamdamang stress, anxiety o trauma? Spiritually, nagpapahayag ito ng matinding pakikibaka sa mga pisikal at espiritual na puwersa ng kasamaan. Maaaring ito itawag mula sa Diyos upang magpakatatag at lumaban sa mga tukso at pagsubok. Kaya kailangan kong magpakatatag. Kailangang mapanatiling busilak ang aking puso hanggang sa makabalik ako ng kumbento. Kailangan. Naging malaking palaisipan kay Andrea ang masamang panaginip na yun. Tanging alam niya lang na may matinding pagsubok siyang pagdadaanan sa paglilingkod sa Diyos at yun ang kailangan niyang paghandaan. Subalit kahit lingkod siya ng Diyos, hindi pa rin maitatago ang katotohanang meron din siyang likas ng isang taong normal na natutukso rin sa maraming bagay. Samantala, hindi rin lingid sa kaalaman ni Tinding ang mga nangyayari. Kaya kahit na sobrang nagagandahan ito kay Andrea at nangihinayang sa magiging lahi niya o magiging pamilya niya, pinaalalahanan niya ang madre na mag-iingat sa lalaking si Crisanto. Saan po kayo galing, sister? Sa kabilang sityo. Hindi na kasi nakapunta ang mga bata sa eskwelahan nila. Malakas kasi ang ulan kagabi, kaya masyadong mataas ang tubig sa ilog.
hindi na kaya ng mga bata. Kaya kami na lang ang pumunta. Kami? Ni Crisanto, sister. Oo. Bakit? May masama ba? Ay, wala po. Kaya lang napapansin ko lang kasi, parang wala na kayong ilangan ni Crisanto. Parang kampante na kayo na lagi siyang kasama. Mabait naman si Crisanto. Nararamdaman ko naman na hindi siya gagawa ng hindi maganda laban sa akin. Pero dati mo siyang manliligaw. Ano bang ibig mong palabasin, Aling Tinling? Sister Andrea, pasensya na kung parang nangingialam ako. Kung noon nanghihinayang ako sa ganda niyong babae, na masasayang lang sana yung lahi mo. Pero nung nakita ko yung dedikasyon mo sa paglilingkod sa Diyos, gusto ko lang po sana kayong paalalahanan, sister. Napapansin ko po kasi, parang lumalagkit ang titigan nyo ni Crisanto. Kung hindi nga kayo nakasuot ng abito, malamang mapagkakamalan kayong magkasintahan. Santisima Madre de Diyos, Aling Tinding. Opo sister, yun po ang nakikita ko sa inyong dalawa. Nag-aalala din po ako sa inyo. At saka, ayoko rin pong isipin ni Doña Beatriz na pinapabayaan ko kayo rito. Kayo pa rin naman yung magandang dalagitang inalagaan ko sa mansyon. Kaya naroon ang pagmamalasakit ko po sa inyo. Ipanatag mo ang loob mo. Buo ang loob kong sa Diyos ako maglilingkod. Hindi ako mag-aasawa. Kung si Crisanto ang iniisip mo, nag-usap na kami sa bagay na yan. Malinis ang hangarin niya sa akin. Hinahayaan ko siya sa gusto niya. Nasamahan ako habang hindi pa ako nakakabalik ng kumbento. Pero pagkatapos nun, kapag nakabalik na ako ng kumbento, tuluyan niya nang tatanggapin ang katotohanan na hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Pero paano kung dumating ang araw na mahulog na ang loob niyo sa kanya? Ano? Hindi man lang ba kayo naaakit sa katawan niya? Yung muscles niya, ang gandang tingnan. Parang sobrang lakas at makapangyarihan ng hatid niya. Napaka-impressive po. At saka yung mga veins niya, grabe. Ang sexy naman talaga, sister. Parang nagdadala ng excitement at saka adrenaline kapag nakikita ko yon. Kumbaga, sabi nga nila, makalaglag, kilabutan ka nga. Huwag mong hayaang kasangkapanin ka ng masama para pagpantasya ng isang lalaki. Pero kung nagkataong dalaga ako na ang manliligaw sa kanya. Nasa kanya na kasi yung katangian ng lalaking pinagpapantasyahan ko. Sayang nga lang, nahuli siya ng dating Parating pa lang siya, palis na ako. Aling Tinding, tsaka nung isang araw, naabutan ko kayo. Nakayakap kayo sa kanya nung dumating ako sa silid nyo. Hindi na ako tumuloy kasi nahiya na ako. Pambihira ka. Sister, ang bunganga nyo, baka kung anong masambit nyo. Diyos mio. Nako, namula kayo, sister. Aling Tinding, pakiusap. Hindi na ako ang dalagitang binubuli-buli mo noon. Ayokong haluan ang karumihan ng misyon na ginagawa ko ngayon. Hamo, sasabihin ko kay Crisanto ang lahat ng sinabi mo. Maging ang paghanga mo sa kanyang kakisigan. Nako, wag na ho. Pues, tigilan mo ko sa katutukso sa akin sa kanya. Alam mo bang pinarurusahan ng Diyos ang sino mang humahadlang sa kanyang kalooban? Bahagyang natakot si Tinding sa mga sinabi ng madre. Bigla tuloy itong napalunok ng laway. Tuluyan namang pumasok ng silid ang madring seryoso ang mukha na tila naisiksik na sa isip nito ang mga pagdidescribe ni Tinding kay Crisanto. Samantala, hiyang-hiya naman ang naramdaman ni Tinding. Hindi niya rin lubos maisip kung bakit niya nasabi ang mga bagay na yon sa madre. Nagmistula siyang instrumento ng panunukso sa babae. Isang araw, magkasama sina Crisanto at Andrea, tumungo sa isang lugar ng isa sa mga estudyante niyang kanilang tinuturuan.
May sakit daw ito at hindi nakakapasok ng eskwela. Katatapos lang umulan ng malakas noon, kaya maputik ang kanilang daraanan. Grabe si Sir Andrea. Mag-iingat ka sa pagtawid sa daang ito ha. Mukhang maputik at matarik. Salamat, Crisanto. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Kung hindi lang ako naawa doon sa isang bata. 1 linggo na kasi siyang hindi nakakapasok. Nagkasakit daw, sabi nung kaklase. Masaya ka talaga sa ginagawa mo, no? Kaya kung saan ka masaya, susuportahan kita. Salamat sa pag-unawa mo. Ako na ang mauuna kasi makipot ang daan. Sige, para kung sakaling matumba ka, masasalo ka agad kita. Yan ay kung matutumba... Andrea! Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit parang nakuryente ang katawan ko sa katawan niya? Para akong nangina bigla. Hindi man lang ba kayo naaakit sa katawan niya? Yung muscles niya, ang gandang tingnan. Parang sobrang lakas at kapangyarihan ng atid niya. Napaka-impressive. At saka yung mga veins niya, ay grabe. Ang sexing tignan. Parang nagdadala ng excitement at adrenaline kapag nakikita ko yon. Kumbaga, sabi nga, ay makalaglag. Diyos ko, tama nga ang sinabi ni Aling Tinding. Ang gwapo niya nga. Oh, Panginoon, ano bang nangyayari sa akin? Bakit iniinitan ang katawan ko? Sister, Pasensya na. wala yun. Hindi mo dapat ihingi ng pasensya yun. Aksidente ang nangyari. Ang bilis mo. Nasalumo ko kaagad. Maraming salamat. Walang anuman. Hindi ko kayo pababayaan. Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Tara, tuloy na tayo. Sige, Aalalayan kita. salamat. Ang ganda niya talaga. Kung hindi lang siya maglilingkod sa Diyos, hindi ko talaga siya titigilan sa panliligaw. Naramdaman niya rin kaya ang naramdaman kong tila kuryenteng naramdaman ko kanina. Nag-init rin kaya ang katawan niya. Ang mga damdamin ng mga taong uhaw sa pagmamahal ay kusang umusbong sa bawat isa. Tila tadhana na ang gumawa ng paraan para paglapitin ang dalawa. Sa kabila ng matinding paghahanda ni Sister Andrea, naruroon din ang matinding pakikibaka niya laban sa laman na nararamdaman ng puso niya at sa nararamdaman niyang paglilingkod sa Diyos. Hindi rin malimutan ni Crisanto ang mga sandaling yon. Lalo ring tumindi ang pagnanasa nito sa babae. Kahit alam niyang lingkod ito ng Diyos. Mula kasi na mangyari iyon, hindi maikakaila ang pagkailang sa kanya ng madre. Kaya kinalimutan niya kung ano ang tunay niyang katayuan sa madre. Isinigi nito ang kanyang nararamdaman. Isang araw. Crisanto, bakit mo ko binibigyan ng bulaklak? Bilang tanda ng aking marubdob na nga rin sa'yo. Ang mga bulaklak na yan, tanda ng aking pagpapahalaga sa'yo. Ng aking nararamdaman para sa'yo. Mali ito. Anong mali sa pag-ibig? Alam mong maglilingkod ako sa Diyos. Pwede ka namang maglingkod ng sabay, di ba? Pwede ka maglingkod sa Diyos kahit may asawa ka. Akala ko ba nag-usap na tayo tungkol dito? Ang nangyari nung isang araw, kulang na lang magdikit ang mga labi natin sa pagkakadagan mo sa akin. Matagal ka bago bumangon sa pagkakadagan sa akin. Noong mga oras na yun, nag-init ang katawan ko, sister.
Alam ko nag-init din ang katawan mo. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng sarili mo? Kailangan din ng katawan mo ang katawan ng lalaki. Bakit? Baka hindi ka talaga nakatakdang maging madre at sa akin ka talaga itinakda. Crisanto, Bakit hindi mo subukan? Kahit yung araw na nandito ka lang sa labas, bakit di natin subukan? Kung hindi mag-work, saka mo na lang sabihin na mamamadre ka talaga. kilabutan ka sa sinasabi mo, Crisanto. May nararamdaman ka rin naman sa akin, di ba? Ang awkward moment natin ngayon. Patunay na may nararamdaman ka rin sa akin. Tulad ko, iniisip-isip ko yung nangyari. Hindi magbabago ang hangarin kong maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamadre. Kung ipipilit mo ang gusto mo, ito na ang huli nating pagkikita. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong lumapit sa akin. Andrea, Oo, tao lang ako. Naramdaman ko rin yun. Pero kailangan kong pigilan. Dahil alam ko, bahagi ito ng mga pagsubok sa aking pananalig sa kanya at sa paglilingkod sa kanya. Andrea, Ano bang ginagawa mo? damin mo ang yakap ko. Bitiwan mo ko. Damin muli ang katawan ko. Pakiramdaman mo. Crisanto, Damin mo lang. Kahit ilang minuto lang. Pagkatapos, saka mo sabihin, hindi mo talaga ako magugustuhan kahit kailan. ano bang ginagawa mo? Andrea, Crisanto, hindi ka pa nakakaramdam ng halik ng isang lalaki. Kaya hindi ka pa makapag-decide. Gantihan mo ko ng halik, Andrea. tama na. Tama na. Isa kang malaking tukso. Umalis ka na. Layuan mo na ako at huwag kang magpapakita sa akin. Layuan mo na ako! Bigo si Crisanto na mapaibig ang dalaga. Masama ang mukha nitong iniwan ang madre. Tila mukhang isang galit na tao ang mababaka sa kanyang mukha na hindi matanggap ang mga narinig sa babae. Samantala, parang diring-diri sa sarili ang madreng si Andrea. Sobra din itong nabigla sa mga pangyayari. Nakaramdam din siya ng pagkadismaya sa lalaki kung bakit binigyan niya ito ng pagkakataong halikan siya nito. Lumuhod siyang nakataas ang kamay at humihingi ng tawad sa kanyang nagawa sa Diyos. Oh, Diyos naming mahabakin. Ako po'y humaharap sa inyo ngayon nang may lubos na pagpapakumbaba at pagsisisi sa aking puso. Inihahandog ko sa inyo ang aking pagkukulang at mga kasalanan. Nalulungkot ako, O Panginoon, sapagkat ako'y nagkasala laban sa inyo at sa aking tungkulin bilang madre. Patawarin niyo po ako, Diyos ko, sa aking naging kahinaan at kakulangan sa pagtupad sa aking mga tungkulin. Inaamin ko po ang aking kasalanan sa pagpayag na halikan ng isang lalaki. Kahit alam ko pong bawal ito sa aking propesyon bilang madre. Patawarin niyo po ako sa aking pagkakamali at kahinaan ng aking puso. Tanggapin niyo po ang aking pagsisisi at pangako na hindi na mauulit ang aking pagkakasala. Tulungan niyo po akong maging matatag sa pananampalataya at matagpuan ang kapatawaran at pagbabago sa aking buhay. Panginoon, gabayan niyo po ako sa tamang landas at palakasin ang aking loob upang harapin ang aking mga pagkakamali at magsimula ng bagong buhay sa iyong ilaw at gabay. Amen.
Hindi matanggap ni Crisanto ang kabiguang sinapit sa dalaga. Mas masakit pa iyon sa unang panliligaw niya kay Andrea. Nang magsabi ito na magmamadre siya, kesa ngayon, tuluyan na siyang inalisa ng pagkakataon ni Andrea na lumapit sa kanya kahit kailan. Kaya mula noon, ilang araw ding nawala ang binata. Labis namang ipinagtaka ni Tinding sa di malamang dahilan. Hindi naman sinabi ni Andrea kay Tinding ang mga nangyari. Isang araw, nagpaalam si Tinding na bababa ito ng bayan at kinabukasan na ito uuwi. Panatag naman ang madre. Wala rin naman itong takot na mag-isa sa kubo na yun. Kinagabihan, mag-isa siya sa kanyang tinutuluyang bahay. Nang makarinig siya ng kaluskus, bigla siyang nakaramdam ng takot at napausal ng dasal. Oh, Diyos ko, tulungan niyo ako. Sino yan? Parang ito yung napanaginipan ko noon. Mag-isa lang ako sa bahay. Tapos may nanloob sa bahay. Oh, Diyos ko! Huwag niyo pong pababayaan ang inyong lingkod. Proteksyonan mo ako, Diyos ko. Pinubuksan niya ang pintuan. Anong gagawin ko? Mag-isa lang ako rito. Kung hihingi naman ako ng saklolo, walang makakarinig. Magkakalayo ang mga kapitbahay ni Aling Tinting. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Wag! Kung ano man ang masama mong binabalak, huwag mong ituloy. Madre ako, lingkod ng Diyos. Pakiusap, lumayo ka! Biglang nagdilim ang paningin ni Sister Andrea dahil sa ipinaamoy sa kanya ng lalaking hindi niya nakikilala. Natumba siya at napahiga sa sahig. Hinang-hina na siya at wala nang magawa para manlaban. Ganun na lamang ang takot ng maramdamang may ginagawa na ang lalaki sa kanyang katawan. Ramdam niya ang pagyayapos at ang paghahalik nito sa kanyang katawan na tila hayok na hayok. Nagdilim na ang paningin ni Sister Andrea. Hindi niya na alam ang mga sumunod na pangyayari. Nagising na lamang siyang hubot-hubad at nagawa na ang pangahalay sa kanya ng hindi nakikilalang lalaki. Anong nangyari sa'yo? Ay, bakit ka nagkaganyan, sister? Ginasa ako, Aling Tinding. Ano? Ay, Diyos ko! Ay, sinong gumahasa sa'yo? Nakilala mo ba? Hindi ko siya nakilala. Pinaamoy niya ako ng pampatulog. Pero naramdaman ko pa habang hinahalay niya ako. Wala silang kaluluwa. Wala silang awa. Sumpain siya ng Diyos sa kanyang ginawa. Naku, konsensya tuloy ako. Kung bakit pa kasi ako umalis? Ano na lang ang sasabihin ni Doña Beatriz kapag nalaman niya ito? Di ko alam ang gagawin ko. I-report ba natin to sa mga pulis? Iyag sinapit mo? Huwag. Pakiusap. Pero gusto kong bumalik sa kumbento. Gusto kong maglingkod sa Diyos bilang madre. Ayokong may makaalam ng nangyari sa akin. Kahit sa mama mo, hindi ko alam ang gagawin ko, Aling Tinting. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam. Alam niyo kung gaano ko hinahangad na maglingkod sa Diyos. Bakit sa akin pa ito nangyari?
Bakit sa akin pa? Hindi malaman ni Andrea ang kanyang gagawin. Alam niyang hindi papayag ang kanyang ina sa mga nangyari. Ito ang nag-motivate sa kanya noong bata pa siya na magmadre siya. Kaya ito rin ang unang-unang masasaktan sa sinapit ng dalaga. Hindi rin nakatiis si Aling Tinding na ilihim sa ina ni Andrea ang nangyari sa kanya. Isang araw, bigla na lamang itong pumunta sa kanyang tinutuluyan upang kausapin siya. 2 buwan na noon ang kanyang tiyan. Nang masabi ni Tinding kay Beatrice ang nangyari kay Andrea, nagbunga ang ginawa ng hindi nakikilalang lalaki sa kanya. Frustrated naman si Andrea ng mga araw na yun. Hindi niya lubos maisip kung bakit sinapit niya ang bagay na iyon. Sa buong buhay niya, wala siyang ibang hangad kundi ang makapaglingkod sa Diyos bilang madre. Kaya ganoon na lamang ang panlulumong hindi na matutupad ang pagmamadre niya dahil sa kanyang sinapit. Nakita mo ba o nakilala kung sinong may gawa nun sa'yo? Hindi. Nagising na lang ako na wala na akong saplot. At may dugo sa maselang bahagi ng katawan ko. Kinahasa ako. Paano ang pagmamadre mo, Andrea? Kayong hindi ka na berhen. Paano kung magbunga ang ginawa ng lalaking yun sa'yo? Ipapalaglag ko ang bata. Pero alam mong kasalanan ang pumatay, Andrea. Hindi kakayanin ng konsensya mong maglingkod sa Diyos habang may bata kang pinatay na wala man lang kamalay-malay. Anong gusto mong gawin ko, Mama? Malaman ng mga tao na nabuntis ako nang wala man lang ama. Gusto kong magmadre. Kung gusto mo pa rin magmadre, hindi ako tututol. Pero buhayin mo ang anak mo. Hindi ko kaya makita ang batang ito. Bunga ito ng pagkakamali. Pero walang kasalanan ng bata. Huwag mo siyang idamay sa nangyari sa iyo, Andrea. Matakot ka sa Diyos na sinasamba mo. Andrea, gagawa natin ang paraan ng problemang ito. Hindi masisira ang pangarap mong maging madre. Maisisilang mong bata nang walang sino mang nakakaalam. Anong gagawin niyo, Mama? Ako na ang bahala. Ititira kita sa lugar na walang makakakilala sa iyo. Ayokong malaman sa kumbento ang nangyari sa akin, Mama. Huwag kayong magre-report sa mga pulis. Hindi kami magre-report. Pero hindi rin ako titigil hanggat hindi nagbabayad ang may gawa sa iyo nito. Magbabayad siya ng mahal sa kanyang ginawa. Magbabayad siya! Dahil sa pangarap din ni Doña Beatriz na maging madre ang kanyang anak, ginawa nila ang lahat ng paraan para maitago ang nangyari kay Andrea. Maging ang mga tuuhan nito at katulong sa mansyon ay walang nakakaalam na nagbuntis nga si Andrea. Maliban na lamang kay Tinding, hindi na rin pa nakita ni Andrea si Crisanto ng mga araw na yon. Nawala na rin siya ng balita tungkol dito. Lumipas pa nga ang ilang buwan, dumating na ang araw na kanyang pagsilang. Isang sanggol na lalaki ang isinilang nito. Si Tinding ang nakasaksi ng pagsilang ni Andrea ng bunga ng panggagahasa sa kanya. Ang inaasahan ng mga taong nakapaligid sa kanya ay magbabagos ang pananaw ni Andrea kapag naisilang niya ang kanyang anak. Subalit, taliwas sa inaasahan, lalo pang namuhi si Andrea sa kanyang anak. Eto na ang anak mo, Andrea. Ilayo mo sa akin ang batang yan. Andrea, abay anak mo ito. Nakikiusap ako. Ilayo mo sa akin ang batang yan. Dahil nagdidilim ang paningin ko. Anong gusto mong gawin ko sa batang ito? Itapon na lang. Ipaampun mo.
Basta ayoko makita ang batang yan. Andrea, abay hindi ka ba naaawa sa anak mo? Ako na ang nakikiusap sa'yo, Aling Tinding. Alisin mo ang batang yan sa paningin ko bago pa ako makagawa ng hindi maganda. Sa awa ni Tinding sa bata ay ipinaalam nito kay Doña Beatriz ang nangyari. Hiniling nito na ipaampun ang bata para maitago ang kalagayan ng kanyang anak at makabalik sa pagmamadre. Sinunod naman ni Tinding ang hiling ng Donya, subalit sa halip na sundin, pinaalagaan niya ito sa isang kamag-anak pagkatapos ay kinuha niya rin agad. Wala namang kaalam-alam si Andre at Doña Beatriz na si Tinding na ang nag-aalaga sa bata. Natapos nga ni Andrea ang canonical novitiate na halos mahigit 1 taon din sa labas na walang nakakaalam na nagbuntis siya. Bumalik na ito ng kumbento na parang walang nangyari sa kanya. Nagtaka naman ang iba nitong mga kasamahan sa kumbento. Ramdam rin kasi ng ibang madre na mabigat ang pinagdaraanan ni Andrea. Subalit inisip na lamang ng mga ito na marahil pagod lamang si Andrea sa biyahe. Dumating ang araw na dadako na sila sa huling taon ng kanilang pag-aaral. Sa kabilang dako naman, nasa poder na ni Tinding si Harold, ang anak ni Andrea na kanyang initsapwera. Hindi mo man lang ba tatanungin kung kanino ko pinaampon yung bata? Hindi na importanteng malaman kung sinong umampun sa kanya. Ang importante sa akin, sa mata ng mga tao, malinis akong papasok muli sa simbahan. Pero sa mata ng Diyos, alam niya ang lahat. Magiging madre ko at hindi yun magbabago. Oo nga pala, wala na akong balita kay Crisanto. Simula nang tanggihan mo to hanggang ngayon, wala akong pakialam sa kanya. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Hindi ka naman dating ganyan. Bakit bigla ka na lang nag-iba? Ang Diyos lang ang pinaniniwalaan at sasambahin ko. Wala nang iba. Andrea! Andrea! Oy, bumalik ka rito! Andrea! Ang pananatili ninyong busilak at walang dungis sa kabila ng matinding hamon at pagsubok ng pananampalataya. Babalik kayo sa muling pagsasanay ngayong taon at sa susunod na taon ang inyong pagtatapos. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Diyos, sa pagtatapos ng canonical novitiate, napatunayan nito ang inyong tapat at pagsisikap na dedikasyon sa inyong pananampalataya at paglilingkod bilang mga kandidato sa mga madreng oordinahan. Sa pamamagitan ng prosesong ito ng novisyo, inyong pinatunayan ang inyong kahandaan na maglingkod na may kababaang loob at pagmamahal sa ating Panginoon at sa kanyang simbahan. Sa panahon ng inyong nobisyo, kayo ay pinahinuhod na mag-aral sa tradisyon ng ating komunidad. Ito ay panahon ng masusing pagninilay at pagsasanay sa inyong mga tungkulin bilang mga madre. Sa bawat hakbang na inyong tinatahak, naging malalim ang inyong pananampalataya at pag-unawa sa mga responsibilidad na inyong susuungin bilang mga lingkod ng Diyos. Sa pagtatapos ng nobisyo, kayo ay magiging mga madreng handang tumugon sa tawag ng Panginoon, handang magsilbi sa kanyang bayan, at handang magbigay ng buong puso at isipan sa inyong misyon sa mundo. Patuloy nating ipagdasal ang bawat isa sa atin na patuloy na gabayan ng banal na Espiritu sa bawat hakbang ng ating paglilingkod. Mabuhay ang ating pagkakaisa at pagmamahalan sa paglilingkod sa ating Diyos at sa ating kapwa. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga nagtapos ng canonical novitiate.
Nakabalik na nga si Andrea sa kumbento pagkatapos maisilang ang bata. Pilit niyang itinatago ang kanyang karanasan. Mapaniwala lamang ang mga superyora nito na malinis pa siya. Pero isang matinding problema ang kanyang kaharapin. Dahil hindi lang pala panggagahasa ang ginawa sa kanya ng rapist, kundi hinawaan ito ng pagiging aswang. Kaya kahit nasa kumbento si Andrea, inatake ito ng pagiging aswang. Kanina pa ako hindi makatulog. Nakatulog na halos lahat ng kasamahan kong madre. Ano itong nangyayari sa akin? Bakit parang nakakaramdam ako ng matinding gutom? Kumain naman ako kanina. Bahala na, pupunta ako sa kusina. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Noong buntis ako sa labas, hindi ko naman nararanasan ito. Ano bang nangyayari sa akin? Di na mamalaya ni Andrea, nasa freezer na siya ng kumbento kung saan nakalagay ang mga karning lulutuin kinabukasan. Ang bango ng karne. Hindi ko na talaga matiis. Parang gusto ko nang kumain ngayon. Habang walang nakakakita sa akin, kakainin ko ito. Bakit hindi pagkain ang pinananabikan ko? Bakit sa karning hilaw ako natatakam? Anong nangyayari sa akin? Oh, Diyos ko! Hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Sister Andrea? Oh, Sister? Anong ginagawa mo? Bakit mo kinakain ang mga hilaw na karne? Oh, Madre Mia, may hindi ka sinasabi sa amin. Anong nangyari sa iyo sa labas? Hindi pwedeng manatili ka sa kumbento ng ganyan ka. Mother Superior, nakikiusap ako. Gusto kong maging madre. Gusto kong maglingkod sa Diyos. Walang lingkod ng Diyos ang may problema sa pag-iisip. Hindi gawain ng isang matinong tao ang ginagawa mo. Bakit mo kinakain ang mga hilaw na karne? Hindi ko alam kung bakit, kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko alam, sister. Kung ganon, sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari sa iyo sa labas. Ang mga hindi ka nais-nais na nangyari sa iyo sa iyong canonical novitiate. Hindi ka maglilihim sa akin kahit katiting. Gusto kong malaman ang lahat. Sister, ang lugar na pinuntahan mo ay napapabalitang pinamumugaran ng aswang. Sa loob ng 1 taon, wala kang ibinalitang anuman tungkol sa lugar na iyon. Maging sa iyong spiritual battle. Wala ka ring nabanggit. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari. Dahil hindi pwedeng manatili sa kumbento ang sino mang kinakasangkapan ng demonyo. Natuklasan ng isang madre ang ginagawa ni Andrea, kaya mula noon, pinasubaybayan na siya ng Mother Superiora hanggang sa mapatunayan nilang may pagkaaswang nga ang isa sa mga madre nila. Dahil doon, nagdulot ito ng sobrang kahihiyan kay Andrea. Dahil sa pangyayari yun, pinalabas siya ng kumbento. Pero pinili ng kumbento wag nang palabasin ang sinapit ni Andrea. Palabasin na lamang na hindi nito kinaya ang training sa loob ng kumbento para mapangalagaan ang pangalan at pagkakakilanlan ni Andrea. Anong nangyari, sister? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyo ang nangyari sa inyong anak.
Pero simula ng pagtungtong niya sa kumbento, ay ibang-iba na ang kanyang ugali. Ano pong ibang ugali, sister? Lagi siyang nagagalit at minsan ay bumabait hanggang sa may natuklasan kami sa kanya. Ano po ang inyong natuklasan? Aswang ang anak mo, Beatrice. Imposible ang sinasabi mo, sister. Hindi aswang ang anak ko at nakakasiguro ako doon. Kumakain siya ng hilaw na karne. Ano sa tingin mo ang maaaring itawag sa halimaw na yan? Pero bakit? Hindi ko alam. Pero may nabanggit sa amin si Andrea. Ginahasa raw siya. Totoo ba yun? Oo, sister. Pilit naming itinago ang pangyayaring ito dahil sa kagustuhan niyang maging isang ganap na madre. Kung ganon, hindi niyo man lang ba nalaman kung sino ang gumahasa sa kanya? Wala kaming idea. Pero ang pinaghihinalaan ko ay walang iba, kundi ang dati niyang manliligaw na si Crisanto. Panginoon! Bakit, sister? Kilala mo ba siya? Isang aswang si Crisanto at maaaring nalahian ng pagkaaswang si Andrea kahit hindi niya ito ginusto. Ano? Sa palagay mo, saan pumunta si Andrea ngayon, sister? Yan ang hindi ko masasagot. Pagkatapos ko siyang paalisin dito, wala na akong naging balita sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi din namin ipapaalam sa ibang nangyari kay Andrea. Mananatili itong lihim sa kumbento. Ayaw din naming mapahamak si Andrea dahil naging kasama siya namin noon. Pero sana'y gabayan pa rin siya ng ating Panginoon. Matinding depresyon ang sinapit ni Andrea sa nangyari. Hindi niya lubos maisip na malalahian siya ng pagiging aswang. Tuluyan nang naglaho ang kanyang hangaring maglingkod sa Diyos bilang isang madre dahil pinalabas na siya ng kumbento sa takot sa magiging epekto nito sa komunidad. Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Bakit hinayaan mong makalayo ako sa bahay niyo? Mahal ko kayo. Mahal ko ang pagiging madre. Pero hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit pinagdadaanan ko ang matinding pagsubok na ito sa aking buhay. Kung papaano ninais kong maglingkod sa inyo, ay siya namang pag-agaw sa akin ng masama sa iyo. Bakit niyo ako hinayaang maging ganito? Bakit hindi mo ako tinulungan? Anong nangyayari sa akin? Bakit nag-iibang anyo ko? Tulong! Ang sakit! Hindi ko maigalaw! Anong nangyayari sa akin? Makalipas ang 10 taon, naging ganap ng aswang si Andrea. Naging front niya ang pagiging missionary na madre. Kunyari ay tutulong ito sa mga bata. Kaya maraming bata ang aliw na aliw sa kanya dahil ang buong akala ng mga ito ay totoo ngang madre si Andrea. Pero ang totoo, front niya lang ang pagiging madre
para hindi mahalata ng mga tao na nanginginain siya ng mga lamang loob ng mga bata. Hindi na rin mapigilan ni Andrea ang kanyang kalagayan, ang pagiging aswang. Nangupahan ito ng isang lumang bahay sa liblib na lugar at nambibiktima ito ng mga bata malayo sa kanyang inuupahan para hindi malata ang kanyang pambibiktima. Tuwing umaga, nakikisimpatya siya sa mga biktima ng aswang para maitago ang kanyang ginagawa. Hello Jonathan, kumusta ka? Hi po sister. Okay lang po ako. Ano pong ginagawa niyo dito? Naglalakad-lakad lang ako dito. Naghahanap kasi ako ng mga batang pagbibigyan ko ng mga laruan na nasa bahay ko. Gusto mo bang sumama sa akin? Bawal po kasi sabi ng nanay ko. Huwag kang mag-alala. Ako naman ang kasama mo. Nangihinayang kasi ako sa mga gamit na pambata. Kung hindi ko maibibigay yun sa'yo, susunugin ko lang din naman. Sayang naman. Maraming laruan at sapatos. Talaga po? Sige po, gusto ko po. Tara na, malapit na tayo sa isang magandang lugar. Walang kaalam-alam ang bata sa tunay na pagkatao ng babaeng nagyaya sa kanya. Na isa itong aswang na nagnanais makakain ng mga oras na yun. Ang kasuotang habito ay front lamang ni Andrea para mabiktima ang mga batang kinakain niya at para hindi siya panghinalaan ng mga tao na gumagawa siya ng malagim sa kanyang kinaroroonan. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, nagbagong anyo si Andrea. Naging isa itong ganap na aswang at ang kanyang mga biktima ay mga bata. Naging marahas si Andrea, hindi niya nakilala ang sarili niya. Pag nakakain na siya ng bata ay nagpapalit na siya ng anyo ng tao. Sa kanya malalaman ang kanyang mga ginawa. Tulong! Tulungan niyo ako! Monster! Help me! Help me! Ang sarap ng batang ito. Malaman-laman. Ang sarap kainin. Naglalaway tuloy ako sa mga bata. Gusto ko silang kainin. Anong nangyayari sa akin? Hindi na ako to. Hindi ko na makontrol ang pagiging asong ko. Ang bata. Ang bata. Kinain ko siya ng walang kalaban-laban. Ayoko nito. Naging mas hayop si Andrea sa tuwing nakakakita siya ng mga bata at natatakam siyang kainin ang mga lamang loob nito. Lumayo siya sa lugar kung saan marami ang nakakakilala sa kanya. Hindi malaman ni Andrea ang kanyang gagawin. Palipat-lipat na lamang siya bilang isang mailap na madre. Pero ganun pa din ang kanyang ginagawa. Hanggang sa kumalat na nga ang balita tungkol sa pamamaslang ng isang aswang na madre sa mga bata at nalaman ito ni Doña Beatriz. Agad siyang pumunta kay Tinding at sinabi ang tunay na kalagayan ni Andrea.
Pag-usap tayo. Tinding, gumagala ang aswang sa lugar ninyo. Kaya ingatan mo ang apo ko. Huwag mong hahayaang maglalalabas ng bahay si Jonathan. Ay, oo, Doña Beatriz. Ano po bang nangyayari? Alam ko na ang totoo tungkol kay Andrea. Nagpaimbestiga ako tungkol sa tunay na kalagayan ng anak ko. Si Crisanto palang gumahasa sa anak ko, Tinding. Ay, Diyos ko! At hindi lang yun. Nalaman ko rin na si Crisanto ay may lahing aswang. Hindi niya lang ginahasa ang anak ko. Hinawaan niya pa ng pagiging aswang niya. Kung hindi nang hina ang pananalig ng anak ko sa Diyos, hindi niya rin sana sasapitin ito. Ay, Diyos ko! Ay, kawawa naman ang alaga ko. Siya ang nambibiktima ng mga batang pinapatay. At ngayon, nasa lugar ninyo ng apo ko. Kaya mag-iingat kayo dito. Gagawa ako ng paraan para maagapan ko ang anak ko. Alam kong hindi pa uli ang lahat, hindi. Makakawala pa siya sa sumpa ng pagiging aswang. Teka nga pala, nasaan nga pala ang apo ko? Ay, nandito lang yung kanina, Doña Beatriz. Ay, sandali lang at tatawagin ko. Jonathan! Jonathan, anak! Ay, nandito ang lola mo! Wala po si Jonathan. Kasama po nung madre. Ano? Ay, hindi ko alam, Doña Beatriz. Sundan natin ang apo ko. Baka kung anong gawin ni Andrea sa apo ko. Hindi niya pwedeng kainin ang apo ko, Tinding. Ay, hindi niya kasi alam na anak niya po si Jonathan. Ang mabuti pa, ikaw muna ang sumunod, Tinding. Ihingi lang ako ng tulong sa mga pulis. Kailangang maagapan ang apo ko. Kailangang mailigtas siya sa aswang niyang ina. Muling nagasik ng lagim si Andrea. Nakasuot siya ng habito ng isang madre na lagi niyang suot sa tuwing magpapanggap siya bilang madre. Marami din ang nakakakilala sa kanya, kaya halos ay natatakot kapag nakikita siya. Hinahanting din siya ng mga pulis, pero patuloy pa sa pagkatay ng mga batang walang kamuwang-muwang sa mundo si Andrea. Maawa po kayo! Huwag po! Hindi ako kailanman maawa sa mga batang umiiyak. Yan ang gustong gusto ko sa mga bata. Mommy! Daddy! Ang aswang! Dali! Hulihin nyo! Nakawala! Saan kaya yun nagpunta? Ang bilis ng aswang na yun ha. May sa demonyo ata yun ha. Ang liksi ng kilos niya. May tama ako. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Tulungan mo ako. Babalik ako sa pananampalataya sa iyo. Ilayo niyo lamang ako sa sumpang ito. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang pumatay ng batang walang kalaban-laban. Parang awa niyo na. Kunin niyo na ako. Pagod na ako, Diyos ko. Sister, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po may dugo kayo? Alisin niyo sa harapan kong batang ito. Ayokong pumatay. Sister, okay lang po ba kayo? Gamutin po natin ang sugat nyo. Walang kaalam-alam si Andrea na si Harold ang batang gustong tumulong sa kanya
ang batang kanyang niyaya. Samantala, nangangamba naman sina Tinding at Beatrice matapos malamang sumama sa madre si Harold. Nataranta ang dalawa at hindi malaman kung ano ang gagawin. Habang sinasamsam ni Andrea ang katawan ng kanyang anak na si Harold, nang hindi niya alam, biglang nagsidatingan ang mga pulis kasama sina Beatrice at Tinding. Doña Beatrice, hinanap ko na po sa paligid. Wala po talaga si Jonathan. Anong wala? Jonathan! Jonathan! Anak, ay nasan ka na ba? Jonathan! Teka, may nagkukumpulang mga tao doon. May mga pulis din. Halika, puntahan natin, Tinding. Ay, sige po, Doña Beatrice. Ay, sana ho nandyan lang si Jonathan. Sir, ano po nangyayari? May madring aswang na sumalakay sa batang ito kanina. Mabuti na lamang at naabutan namin. Pero hindi namin nahuli ang madre. Nakatakas ito at doon patungo. Sir, tulungan niyo po kami. Anak ko po ang madre niyon at nawawala po ang apo ko. Anak niyo ang madre na yon? Matagal ng panahon na hindi namin siya nakikita dahil hindi na ito umuwi sa amin. Nakikiusap ako, sir. Tulungan niyo kaming mahanap ang apo ko. Baka nasa kamay niya na yon. Ganun ba? Halika kayo. Tatawag na din ako sa headquarters para hanapin ang madre na yon. Hindi pa nakalalayo yon. At kung sakali man nahawak niya ang apo mo, natitya kong sa mga oras na ito, baka bangkay na lang ang aabutan natin. Bakit mo ako tinulungan? Hindi mo ko kilala. Sabi daw po kasi ng nanay ko, kapag may nangailangan ng tulong, dapat tulungan. Ang bait mong bata. Nasaan ang mga magulang mo? Si nanay lang po ang kasama ko sa bahay. Pero alam niyo po, kaninang umaga may dumating po sa bahay namin. Nagpakilala po, lola ko daw po siya. Sabi ni nanay, may isa pa daw po akong nanay. Di ba nakakatuwa? Ibig sabihin, inampung ka lang. Ganun po ba yung tawag doon? Kung ampun po ang tawag doon? Opo, yun po ang sasagot ko. Hindi ka ba natatakot na maglakad sa dilim? At bakit ka naglalakad mag-isa? Bakit hindi mo kasama ang nanay mo? Umalis po kasi ang nanay ko. May pupuntan daw po siya. Kaya sumunod po ako sa inyo. Pero hindi ko po naabutan si nanay. Tapos nakalimutan ko na po yung daan pa uwi. Tapos nakita ko na kayo. Hindi mo ba nababalitaan ang madring kumakain ng bata? Nabanggit na po yun ng mga kalaro ko. Pero hindi naman po ako naniniwala sa aswang. Kasi sabi po ng nanay ko, panakot lang daw po yun ng matatanda sa mga batang matigas ang ulo. Paano kung totoo? Paano kung ako yun? Naku, hindi naman po siguro. Ang bait-bait nyo nga po eh. Sana kung masama ka, sana kanina pinatay mo na ako. Ano pong nangyayari sa inyo? Lumayo ka! Nakikiusap ako sa'yo! Iwanin mo ko! Pero hindi pa po kayo magaling. Umalis ka na! Hindi po ako aalis. Ang tigas ng ulo mong bata ka! Binigyan na kita ng pagkakataon para mabuhay! Nanay! Tulong! Araw, yun na po! Dapat lang yan sa mga batang matitigas ang ulo! Ang sarap ng batang ito! Nauuhaw na naman ako sa dugo! Huwag kang kikilos ng masama! Mga pulis ito! Andrea! Anong ginawa mo? Ay,
Ay, anong ginawa mo? Anak mo siya! Anak mo si Jonathan! Anak ko? Siya si Jonathan. Ang anak ko! Anong nangyayari sa'yo, Andrea? Bakit ka nagkakaganyan? Ma! Pinatay ko ang anak ko! Hindi ko gusto mangyari to! Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito! Simula nang ginaasa ako, Ma! Naging ganito na ako! Andrea, anak, sumuko ka na. Ang dami ng pulis na nakapalibot sa'yo. Nakikiusap ako. Ma! Sige. Napatay ko ang sarili kong anak! Jonathan, anak ko! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Patawarin mo ko! Ang sama ko! Ang sama-sama kong ina! Sir! Ang bilis niyang naagaw ng baril sa akin! Andrea! Anak! Ma, tawarin niyo ko. Ito lang ang naisip kong paraan para hindi ako makapanakit ng tao. Anak! Andrea! Andrea, huwag mo kong iwan! Anak! Masaya ako bago ko mawala sa mundo. Nasalayan ko anak ko. Nagsisisi ako kung bakit hindi ko siya tinanggap nung panahong iniluwal ko siya. Anak, lumaban ka! Lumaban ka! Hindi na ba? Gusto ko na din mahinga. Ayoko nang kumain ng bata. Ang laki na ng kasalanan ko sa Diyos. Ayoko nang takip pa. Ang laki na ng kasalanan ko sa Diyos. Ayoko nang dagdagan pa. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Sa inyo ko na po ipinagkakatiwala ang aking kaluluwa. Andrea! Anak! Ay! Andrea! Andrea! Anak ko! Andrea! Andrea! Matapos malaman ang lahat, hindi nakayanan ni Andrea ang katotohanan na ang bata na kanyang kinain ay ang kanya palang sariling anak na ipinaampon. Nasa katinoan siya ng mga oras na yun. Kaya matinding pag-uusig ng kanyang konsensya ang kanyang naramdaman. Dahil sa hindi niya nakayanan ang mga pangyayari, tinapos niya ang kanyang buhay. Dahil sa labis na kalungkutan sa sinapit niya at sa kanyang ginawa. Mas tinais niyang kitilin ang kanyang buhay para wala ng kabataang mabiktima pa siya. Sa kwentong inyong napakinggan, sino ang makapagsasabi o makapanghuhusga sa kanyang sinapit?
Ang hindi pagsasabi ng tapat ay hindi nararapat sapagkat anumang pagsubok ay hindi madaling masolusyonan ng tao kung siya ay nag-iisa. Marahil, kung maaga sanang nasabi ni Andrea ang totoo, tiyak na ang buong kumbento na kapwa niya lingkod ng Diyos ay katuwang niya sa pagdarasal para makawala siya sa sumpang sinapit. Pero sino tayo para sabihin ang dapat at hindi niya nararapat gawin kung tayo naman ang nasa kanyang kalagayan? Walang kasing sakit kung sa atin mangyayari ang sinapit ni Andrea.